Ako po si Nicole C. Bangkayrin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nanggaling sa MM1B at ako po ay nandito sa inyong harapan para ikwento o ipahayag ang patungkol sa Cavite Mutiny. Noong 1872, may isang pangyayaring naging mitsa na may mas malawak na pagkilos ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, ang Cavite Mutiny. Pero alam mo bang maraming kwento-kwento tungkol dito kung bakit ito talaga ang nangyari? Depende kasi sa nagkukwento at kung sinang nagkwento. Kung naririnig mo sa mga Kastila, lalo na kina Jose Montero y Vidal at Gobernador General Rafael Izquierdo, ay may sinasabing may malaking plano na pabagsakin ang gobyerno. Sabi pa nga ni Izquierdo, ang mga paring Pilipino raw ang pasimuno nito. Dahil gusto raw nila itulak ang sekularisasyon o yung mga idea ng mga Pilipino mismo ang dapat humawak ng mga simbahan. Sinisi rin nila sa gaya ng mga librong may liberal at demokratikong idea, malayang pagmamahayag at Pilipinong gustong palitan ang mga praile. At dahil dito, hinatulan at pinatay sina Gumborza noong Pebrero 17, 1872. Pero may mga Pilipino na iba ang mga kwento. Ayon kay Dr. Trinidad Parto de Tavera, ang mutiny daw ay simpleng protesta lang sana laban sa di makatarungang patakaran. Noong panahon kasi, ang mga sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal ay may mga ilang benepisyong hindi sila pinagbabayad ng buwis at hindi sa pilitan sa paggawa. Subalit, bigla itong tinanggal ni Izquierdo. Kaya nang maramdaman nila na babawasan ang kanilang sweldo dahil sa mga bagong kaltas, nag-asa sila noong Enero 20, 1987. Saglit lang tinagal ng pag-aaklas, 2 araw lang ito. Kasi agad-agad nagpadala ng pwersa si Izquierdo para ito ay durugin. Mas masaklap rito ay ayon kay Tavera, parang sinamantala o naging oportunidad ng mga praile at ni Izquierdo ang mga pangyayari. Pinalabas nila na mayroong malaking sabwatan ang mga Pilipino, lalo na ang mga paring katutubo, para pabagsakin ang mga pamahalaan. Ito raw ay konektado sa balak ng gobyernong Kastila noon, nabawasan ang kapangyarihan ng mga praile, kaya dahil gumawa sila ng mga hakbang para mapanatili ang impluwensya nila. Ayon sa ilang mananalaysay ngayon, may mga bagay na totoo na magkabilang kwento. Totoo may mga galit ang mga manggagawa at sundalo sa mga patakaran. At totoo ring naging mahigpit si Izquierdo, kaya lumayo ang mga loob ng mga Pilipino. At totoo rin na hindi talaga nag-imbestiga ang pamahalaang Kastila, umasa lang sila sa ulat ni Izquierdo at sa mga praile. Ang mga paring Pilipino naman, aktibo talaga sa kilosang sekularisasyon, gusto nilang pamunuan ang mga simbahan na noon ay kontrolado ng mga Kastila. Kaya't sila ang sentro ng galit ng mga praile. Sa huli, ang pagbitay sa Gumborza ay nagbukas ng damdaming makabayan ng marami, kabilang na si Jose Rizal, at nagsilbing mitsa ng mga susunod pang laban para sa kalayaan. Kaya kahit iba-iba ang kwento ng bawat panig, may isang bagay na malinaw. Ang Cavite Mutiny ay nagsimula sa malawak na pakikibaka
ng mga Pilipino hanggang sa makamit ang kalayaan noong 1878. Yun lamang po at maraming salamat.